Amen. Salamat. Magagandang awitin na yan. Amen? At, alright. At ngayon po ay dadawat tayo sa pinakamahalagang bahagi. Amen? Ng pagtitipon ng mga Baptist people. Amen, guys, ha? Ano yun? Bible preaching. Amen? Yan ang pinakamahalaga sa akin. At salamat sa Lord. At ngayong umaga tayo po ay nagbisita po ng isang kaibigang pastor mula sa Mauban, Quezon. Itong pastor ito, natutunan ko na every time na pupunta ako sa kanya, dapat talaga nidala ko laging ulir. Lagi akong isda dito eh. At blessing po siya sa akin at ganun din yung kanyang gawain ay pagpapala po sa akin. At salamat sa Lord at ngayong umaga ay ating kapili ang pastor ng Glorious Bible Baptist Church. Mauban, Quezon? Oh yes. Gospel Light pala. Gospel Light Bible Baptist Church. Pastor Randy Poliente. Good morning mga kapatid. Ako po ay masaya na kasama ko po kayo. At salamat po sa Panginoong Diyos sa privilege na narito po ako. Pastor Ronnie, thank you po sa privilege po. Inihiling ko lang po muna na tayo po lahat ay manalangin. Ipag-pray niyo po ako. Please po. Let's pray. Mga sa langit, maraming salamat po once again for this last opportunity we have this morning. Thank you po, Panginoong Diyos, pagkat kami po ay tinipon po ninyo, alang-alang sa iyong pangalan na nagkakaisa ng puso at diwa. Kami po ay nagpapakumbaba ng aming puso, Panginoon, at nagtitiwala ng lubos po sa iyo. Ako po ay dumadalangin na sa pamamagitan ng Espiritong Banal, o po magsalita sa aming kalagitnaan. Buksan mo lang po aking labi sa katotohanan lamang at walang daya nawa na lalabas sa aking bibig. Hindi ka, Panginoong Diyos, ang may taas, lumalhati sa aming pong kalagitnaan. Salamat po ng marami, Panginoon, sa iyong kanawagan, sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagdiligtas. At salamat sa pagkakataon kami po yung nakakapag-serve sa pamamagitan po ng Iglesia na ibinigay po ninyo upang kami po Panginoon magamit ng Diyos sa itong mga tao. Salamat po, basbasan po ninyo kami magsalita ka sa aming kalagitnaan ng Diyos. Ito po yung aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil po ito kayong lahat, please. Tayo po ay bumuklat ng Biblia, mga Gawa chapter 18. Verses 1 to 10 po ang ating pong babasahin. Requesting na tayo po'y bumasa responsibly. Ano po? Akin po ang verse number 1. Ang nakasaad po dito, pagkatapos ng mga bagay na ito'y umalis siya sa Atenas at napasa Corinto. Number 2, you go. At sapagkat ang hanap buhay niya gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila. At sila'y nagsigawa. Sapagkat ang hanap buhay nila ay gumagawa ng mga tulda. 4. Datapwat nagsisilas at si Timoteo ay magsilusong
mula sa Macedonia, si Pablo ay napilitan sa pamamagitan ng salita na sinasaksihan sa mga Hudyo na si Jesus ang siyang Kristo. Siya umalis doon at pumasok sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Tito Justo, na isang sumasamba sa Diyos, na ang bahay niya ay karugtong ng sinagoga. Number 8. At sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik. Number 10. Basbasanan mo sa kanyang salita sa ating pong kalagitnaan, yung message. Masaya po ba tayo sa araw na ito? Tayo po ay pinagpala lahat. Amen. Ako po ay Diyos na napapagpala sa presensya po ng bawat isa sa inyo. Lalo tigit, ako po ay naniniwala na ang Espiritu Santo po ay kasama po natin. Ngayon po umaga po, ang titulo ng ating pong pag-uusapan ay magsalita ka at huwag kang tumahimik. Okay? Magsalita ka at huwag kang tumahimik. Ito po ay sinabi ng Panginoong Diyos kay Apostol Pablo na siya po ay pumunta doon sa Corinto. So, ang gusto ko po focus natin ay doon sa verse number 8. Ang nakalagay po doon, marami ang nakinig, sumumpalataya at nabautismuhan. Kung makikita po natin dito po, ito po ay isang pasimula ng ministeryo at isa pong pagpapatuloy din ng ministeryo, at ang nakita po natin, ang dami-daming taong ginamit ng Diyos para ang ministeryo po ay makapagpatuloy, at ang very purpose ng ating ministeryo ito ay abutin ang lahat ng tao sa ikaliligtas. Hindi lamang maging bahagi ng church, kundi tayong lahat ay maging bahagi ng pagliligtas na ginagawa ng Diyos sa mga tao na nakakarinig at sasampalataya. Tandaan po natin lahat, hindi po ang Diyos, ang kanyang mga kapatid ay makarinig ang tao ng Ebanghelyo at ng maligtas. Yan ang kanyang panukala po sa atin. Kaya po, binuo niya po ang church para maging channel of blessings, channel ng Ebanghelyo sa community. Ito po yung katotohanan po dyan. Now, tingnan po natin sa ating verse number 1, ang pinapakita po dito yung trip to Corinth. Si Apostol Pablo po ay naglakbay, pumunta po sa Corinto, at na-met niya po sa verse number 2 si Aquila. And then, verse number 3, siya po ay nakipagtuluyan doon sa bahay ni Aquila, sapagkat sila ay parehong manggagawa ng lambat. Verse number 4, ang pinapakita po dito ay yung magandang ugali po ni Apostol Pablo na talagang every Sabbath, siya po ay napasok para manalangin at sumamba at magbulay-bulay. And then verse number 5, dumating po yung support team, Silas and Tito Justo. And then verse number 6, when ipinagpag yung kasuotan, sapagkat yung mga tao talaga ay ayaw tumanggap ng aral. Okay? Ipinagpag yung kasuotan. At yung kanilang dugo ay mabalik sa kanilang sariling ulo. Okay, ibig sabihin po noon ay ang Diyos na ang hahatol. Wala po kasi tayong magagawa, kung ang tao talaga ay tatanggi, wala tayong magagawa, pero ang Diyos na ang bahala. Ibig sabihin, ang mahalaga po ay ating ginampanan, ang ating tungkulin, na ibahagi po yung Ebanghelyo ng kaligtasan. Ang Diyos naman po ang magbibigay ng resulta. Tama po, ang Diyos ang magliligtas, magbabago ng buhay, at siya ang magbibigay ng pagkaunawa, siya rin po ang magbibigay ng pananampalataya. Kaya po ang ating part ay sabihin na katulad na ginawa po ni Paul.
Sa verse number 7, nag-stay po siya sa bahay din po ni Tito Justo. And then verse number 8, ito ang magandang nangyari, nagkaroon ng conversion yung household of Crispo. Kung titingnan po ninyo, yung gradual po at tuloy-tuloy, pagamat hindi po talaga totally marami kaagad yung nanampalataya, pero ang nakita ko po dito, talagang ang Diyos ay nagliligtas kung mayroon pong nagdadala ng ebanghelyo sa mga tao. Well, kung hindi po natin dadala ng ebanghelyo bilang mga Kristiyano, ang sabi nga po ng Panginoon sa isang passage, kung hindi kayo magsasalita ng tungkol sa akin, ay aking uutusan ang mga bato at sila ang magsalita. Kaya lang, parang nakakahiya naman kung bato na ang magsasalita, sapagkat tayo ang binigyan ng bibig para magsalita. Tama po, yung challenge na. Sa pagkakataon na to, nagsishare po si Paul, pero marami po yung hesitant. Naranasan niyo na po siguro mga sound leaders. Ang madalas ko makita sa post ay si Annie. Yun ang kasi ata ang kaibigan ko dito sa Calvary. At saka may ilan na nagpo-post ng Bible study soul winning. Pero makita ko po dito, marami po, kung kayo po ay talagang nagso-soul winning, ay talagang mararanasan po ninyo. Ako po ay naranasan kong maipahabol sa aso. Naranasan ko po ako'y mapagalitan, pagtutorna. Sapagkat nung ako po ay tumuktok, yung palang mag-asawa ay nag-aaway. Ay di lumalabas na ako ay nakakabala. Mainit ang ulo. Dornaking, naranasan ko na halos daw magdamag na walang tulog yung tao. At bago pa lang nakakatulog, ay ako tumuktok. Ako! Parang emergency. Kasi yun ang turo sa amin ng pastor Pagka ikaw nagdodorna, ang iyong pagtuktok sa bahay ay emergency. Ako! Hindi yung nahihiya ka lang. Bakit? Ang sabi ng pastor, sapagkat emergency talaga, ang kanilang kaluluwa ay mapapahama. Kaya emergency ang tuktok mo, ako! Sabi yun ng pastor. Ginawa ko po yun, kaya lang napagalitan po ako. Istorbo sa pamamahinga. Ngayon po umaga, tingnan po natin yung sinasabi niya, magsalita ka at huwag kang tumahimik. Dalawa lang po ito, A and B lang ang aking pong point. At sana po makuha po natin sa biyaya ng Panginoon. Mga minamahal sa ating pong panahon, at sa lahat naman din ng panahon, ako'y naniniwala, sa Romans chapter 1 pa lang, binanggit na ng Apostol Pablo doon na yung pong katotohanan ay pinapalitan ng kasinungalingan. Kaya po sa pagkakataon na ito po ay mag-iisang malaking challenge sa ating lahat na dapat po talaga ay magsalita po tayo ng katotohanan sapagkat ang sanlibutan ay kasinungalingan ang laging naririnig. Ang sanlibutan ang naririnig ay Maria at halos minamahal, maraming taong sumusunod ay kay Maria at sa iba't ibang mga Diyos na kinikilala ng sanlibutan. Pero, mga minamahal, ang katotohanan, ang kailangan nila ay ang Kristo na ating tagapagligtas na yun ang dapat nilang marinig. Sino magsasalita? Yung taong naka-experience ng Kristo. Hindi yung naniniwala lang sa Kristo, kundi ang magsasalita ay yung taong naka-experience ng pagliligtas ng Panginoon sa Kristo, yung nakatiyak ng buhay na walang hanggan, sapagkat kung siya ay nakaranas ng kaligtasan, abay naniniwala, kaya niyang mag-akay ng tao sa kaligtasan. Ang sabi po ng Biblia, yung bulag, kapag ka ang nag-aakay ay bulag, ay pareho mahuhulog sa hukay. Pero kapag ka ikaw ay pinaunawaan ng Diyos, ikaw po ay may katungkulan, ikaw po ay may karapatan, at may hamon na dalay natin ang katotohanan sa mga tao sa ikaliligtas. At sabi ko nga, ang daming-daming tao na naaayos sa napakalalaking grupo ng relihiyon, pero hindi naman papunta sa langit.
Sapagkat ang itinuturo naman ay hindi naman pagpunta sa langit. Kundi ang itinuturo ay para lang yung sa mabuting gawa, ang itinuturo ay para lamang sa kapakanan ng religion, ang itinuturo ay para lamang sa kanilang sekta. Pero tayo po, ating dalang aral ay aral ng pagliligtas ng Panginoon na mayroong katiyakan. Kaya po, ito po ang challenge po sa atin, yung katotohanan versus kasinungalingan. Ang sanglibutan, no? Pinapalitan nila yung katotohanan ng kasinungalingan at naglilingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Kaya so maganda to, maging challenge sa atin na tayo talaga ay magsalita. Huwag po tayong tumahimik. Hindi po naman natin kailangan na tayo ay sumama sa mga aktivista at tayo ay sisigaw sa kalsada. Di na po natin dapat gawin yun. Ang gawin po natin ay magsalita tayo ng ebanghelyo kahit one-on-one. One-on-three. Basta ang mahalaga po ay i-present natin ang gospel. Ang pinakita po dito ni Apostol Pablo, siya po ay nagsishare ng gospel, hindi naman totally sa napakarami, depende sa sitwasyon. Pero ang pinapakita po dito, siya po talaga ay nagdadala ng mensahe. So, alam po ninyo, may kaaway. Kung kayo po'y manunood, ang sanglibutan po, ito na lang po, yung drug addiction po, hindi na po natin kaya po talaga itong masawatan sa ating bansa. Ako po ay wala na pong pag-asa na yung drug addiction sa ating bansa ay mawawala dahil yung ewan ko, Pastor, hindi naman ako negatibong tao, kaya lang po, sa nakikita ko po, andun na po yung, dumating na po yung Duterte, na sabi niya, papatayin ko kayo. Ay, pinatay nga, ang dami namang pinatay, o ngayon, nakakulong naman siya. At, well, na-diminish naman yung drug addiction, kaya lang ngayon, sa panahon natin ngayon, sagana na uli. At ang balita ko, yung mura na daw, ang benta. Sino ba nagbebenta dyan? Pero alam po ninyo, kung titignan po ninyo, ang daming nagdibiktima, mga taong napapahamak, mga taong naliligaw, mga taong nasisira ang buhay. Meron pong roaring lion na sumisira ng buhay ng tao. Mayroon pong diablo na ayaw nang maligtas ang tao kasi tuwag siya. Ayaw niyang mag-isa sa impyerno. Kailangan niyang mag-invite ng marami para marami siyang ka-fellowship sa impyerno. Roaring lion. Ang binibiktima, hindi lang yung nasa loob ng church, pati po yung mga tao sa labas. Kaya kung hindi tayo sisigaw, kung hindi tayo magsasalita ng katotohanan, kung hindi natin ipapakita ang ebanghelyo, kung hindi natin ipapakita ang buhay na binago, paano sila masisave? Yung mga tao sa labas, hindi nagbabasa ng Biblia, ang binabasa, buhay ng kapitbahay niyang Baptist. I'll tell you my folks, hindi nagbabasa sila ng Bible. Nabalitaan niya na nagsisimba ka sa Baptist. At yung kapitbahay mo, lagi yung nakatingin sa'yo, hindi mo lang alam. Lagi nakikinig kung anong pinapakinggan mong awitin. Tinitingnan niya kung paano ka namumuhay. Sinusukat niya yung iyong ugali. Ang binabasa niya, ikaw. Ang tanong, anong mababasa sa atin? Kung ating sariling pagkatao, may palpak tayo, hindi tayo perfect. Salamat nila sapagkat tayo na-justify ng biyaya ng Diyos. Kaya yung challenge, hindi lang basta magsalita, kundi ipakita ang mabuting patotoo sa ating buhay. Sapagkat ang mga tao ay tumitingin sa nakikita lang.
wala silang pananampalataya. Tama po? So ang challenge po natin, bakit kailangan tayo magsalita? At bakit hindi tayo dapat nananahimik? Bakit hindi tayo dapat natatakot? Sapagkat yung katotohanan ay dapat marinig. Number 2, sapagkat may kaaway na sumisira ng buhay. Baka isa sa pamilya mo, mabiktima. Tama po? Ewan ko kung totoo yung balita, Pastor, yung estudyante, ibinagsak ng teacher, binaril si teacher, patay. Nasa Facebook. Ilang teacher na yan? 2 sa Facebook, sa balita. Dati ang mga teacher, ilinagalang ang taas ng tingin. Ngayon, pinapatay na lang. Dati, ang mga matatanda, pag nakita ang mga bata, nagmamano, nanginginuko. Ngayon, hirap na tayong magturo ng paggalang. Sa eskwelahan, ang mga bata noong araw at ang mga tao noong araw ay masunurin, magalang. Pero sa ngayon, ang hirap na, hindi na natin mabuhay yung galang. Hindi ko maintindihan kung bakit. Nakita ko na lang yung mga mananampalataya na nagsisikap ang pastor na turuan, yun lang yung nakikita ko. Pero sa labas ngayon, wala na ako nakikita. Ang layo na. Sapagkat may sumisirang kaaway. Okay? Na bakit kailangan tayong magsalita at huwag tayong tumahimik sapagkat may panganib. May panganib. Dapat ikaw ay magbibigay ng warning. Alam po ninyo sa kalsada, meron pong warning na nilalagay. So problema na po ng rider, kung hindi po siya mag-aabay, kung hindi siya maniniwala doon sa warning na nilagay. Ikakapahamak niya yun. Pero kapag po siya ay talagang maingat na naglalakbay at tumitingin sa mga instructions, nakikinig at sumusunod, ako ay naniniwala, hindi siya mapapahamak. Now, this time, gusto ko sabihin po sa inyo, may panganib. Ang buhay ng tao po, hindi sigurado. At ito pa, Pastor, sa kabila talaga. Yun ang malupit, yung kabilang buhay. At sabi ko nga, wala pong reserva sa buhay na ito. Minsan lang tayo mabubuhay. Walang reserva ang buhay. Di ako naniniwala na 7 ang buhay ng pusa, iisa lang po. Ganun din naman sa buhay ng tao. Kung ikaw ay na-accidented, ikaw ay binuhay pa, yun ay biyaya sa iyo. Yung po ay kinaloob ng Diyos na mabuhay ka pa at bigyan ka pa ng pagkakataon na magsisi, magbalik loob, manampalataya, maligtas, sumunod at maglingkod sa Kanya. Now, gusto ko sabihin po, may panganib sa buhay na kung tayo ay magpapatumpik-tumpik, marami lang po ang namamatay araw-araw. Sana lang namatay sila, may pag-asa. So, minamahal, may panganib po. Romans 1:32, may nakalagay diyang verse. Pakipasa po, volunteer, isa Romans 1:32. Ang kasunod po, Mateo 24:24. Volunteer po isa, please. Pakita yun. O, salamat po. Alam nilang mapapahamak na, alam nilang mapaparusahan na, pero ano mong ginagawa ng iba? Pinapayagan pa. Tinotolerate pa. Iba parang pinapanood lang. Kaya ano niyo po, ang kailangan ng mundo ay yung may pusong pagmamalasakit na hindi lang bibigtamahin yung tao. Ito po sa personal word. Kapag ka ang tao ay naligaw sa pananampalataya, para po siya na-scam.
Scam ka. Na-scam ka. Kung naliligaw ka sa pananampalataya, nai-scam ka ng leader mo. Parang si Kibuloy ba? Sorry for that, pero million daw ang member ni Kibuloy. Tayo ba naninira? Hindi ho. Facts po ito. Million ang membro at billion ang kwarta. Pero mga pa-impyerno ang tao. Anong mangyayari? Kawawa naman sila. Higit pa sa na-scam. Kasi yung kaluluwa nila yung nakataya. Tapos walang kaligtasan. Sapagkat siya daw ang tagapagligtas, mali-mali na. Hindi na tama yung aral. Bantahin mo siya ng may-ari ng sanlibutan. Siya na ang Kristo. Siya na ang tagapagligtas. Gusto niyang palitan ang Jesus na Nazareno. Ang bihirang buhay siya. Ay, dahil pa sa na-scam niya. Kaya tayo dapat magsalita, huwag tayong tumahimik. Tama mo? Huwag tayong tumahimik. Ang ibig sabihin na huwag tumahimik, huwag tumigil. Yung mga kababayan, yung mga kadaldalan, huwag natin itigil yung kadaldalan. Palitan lang po natin ang topic. Amen? Ha? Maganda naman yung madaldal eh. Basta yung dinadaldal niya, tama. Okay? Ang pangit yung madaldal at nakakasama naman yung dinadaldal. Ha? Ang mas maganda yung tayo madaldal at ang dinadaldal natin ay ang kaligtasan kailangan ng mundo. Yung po, idaldal po natin, yung po ating sabihin. Huwag tayo matakot. Alam po ninyo, yung challenge na tayo ay magsalita sa ating panahon at hindi tayo dapat tumahimik, hindi tayo dapat tumigil sapagkat may mga bula ang propeta. Matthew 24:24. Paki-volunteer po, basa po, please. Isa lang po. Pakisuyo po, please. Matthew 24:24. Yes po. Pambihira yun, ano? False Christ, false prophet, tapos ililigaw pa niya yung mga hinirang. Ito malupit. Pati mga hinirang na ng Diyos, abay, yun pa ang tatargetin na iligaw. Kapatid, sa mga ganito, may bulaang propeta. At itong mga bulaang ito, ang dami po ang kanilang naaaya, ang dami ang kanilang naiinganyo, ang dami po yung kanilang napapaniwala sa kanilang kabulaanan. Congratulations po sa inyong lahat. Masaya ba kayo nandito kayo sa church na ito kaya? Nasa tama po kayo pananampalataya. Hindi po kayo na-scam, hindi po kayo naliligaw, hindi tayo mapapahama sapagkat tayo may tagapagligtas na Kristo. Tama po? So, ang sa atin na lang ngayon, tayo po ay mag-stay, tayo ay magpakatibay, at tayo ay magsalita, at tayo po magpumigil, at tayo po ay mag-encourage ng iba, tayo mag-invite ng iba, at ating pong i-represent ang Kristo sa kanilang buhay. Kapatid, may mga bulang propeta. Pero ang pastor po ninyo, hindi po nagbulaan sa inyo. Yung dala kong mensahe at dala niyang mensahe pareho. At ito, kaya nga ako, pastor, sabi ko, every time tatay ako sa pulpit, ayokong nagbubulang. Kung ang aking mensahe nakakasakit, mas magandang masaktan ang tao kaysa bulahin ang tao. Kung ang mensahe ko ay parang matulis, parang matalas, at ikaw ay ma-offend, better for you na ma-offend ka, na mapunta ka naman sa langit, kaysa naman ikaw ay bubulahin ko, na papunta ka sa impyerno. Hindi kami tumatayo dito para magpadami ng miyembro.
Hindi kami nag-preach para sa aming sarili. What we are doing is we are going to always preach the gospel of Christ without delay and without deceit. Ayoko naloloko ng tao kasi ayoko din ako yung niloloko. Sa Bible sabi ko, Pastor, sa unang session pa lang ng Bible sabi ko, sinasabi ko na agad, hindi ito religious recruitment. Maniwala ka sa hindi, sasabihin ko sa iyo tama. Masakit man o magandang sa parinig mo, sasabihin ko pa rin sa iyo, wala itong bulahan. Sinasabi ko na agad sa Bible study yun. Kahit person pa lang kami. At sabi ko, kung susunod ka, praise the Lord. Kung ayaw mong sumunod, praise the Lord. Nagawa ko ang aking bahagi para sa iyo. Bakit? Wala tayong bulahan. Hindi kayo in-invite dito para bulahin. At saka alam mo ba ninyo, at tatalino ng tao nakikinig ha, alam mo na kung bola o hindi bola. Dito sa amin po, ito lang talaga po. Ako ngayon, old fashion pa rin ako, Pastor eh. Old fashion. Ito lang talaga ang aking dala. Tapos, ang aking mensahe, napakasimple lang. Walang palang muti. Gusto ko straight po. No, ito pinapakita, no? May bula ang propeta. Pag sinabi kong bula ang propeta, kapatid po yun ang sinungaling. Yung mga bulaan at sinungaling, magkapatid. Kaya mag-ingat kayo, no? Yung baka may iba sa inyo, nakikinig pa dito sa dating daan. Beware. Nakikinig kayo kung kanin-kanino dyan sa television. Kaso may isang pamilya ako sa church, sa kapatid natin sa Mauban, nalungkot ako talaga. Yung pala, kaya pala umiiba na yung mukha, nakikinig pala kay Soriano. Nung malaman mo nakikinig kay Soriano, kinausap ko. Sabi niyo, sino bang pastor niyo? Si Eli Soriano o si Pastor Randy? Ay, ikaw po pastor. Sabi ko, okay, kung ako pastor niyo, makinig kayo dito. Kung si Eli Soriano ang pastor mo, huwag ka dito. Ganun lang kasimple. Bakit natin patatagalin pa? Iba na parang pinapakinggan mo eh. Doon ka pala nakikinig, doon ka pala naniniwala, doon ka sumusunod, doon ka. Well, ang pastor niyo, kilala niyo. Ang pastor, sabi ko, ako kilala niyo from head to foot. Kung sino pastor mo, doon ka makinig. Tama? Now, ito yun. Kaya, alam niyo, marami pong bula ang guro, bula ang propeta, bula ang Kristo. Naglipana yan sa mundo. Nasa social media yan. Minsan nandyan yan sa mga palengke. Minsan kung saan-saan yan. At lagi mong maririnig ang kabulaanan. Na kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, ikaw ay maniligaw. Kaya ang challenge sa atin sa umagang ito, dapat alamin mo ang iyong Biblia. Para hindi ka maligaw ng aral ng sanlibutan. Alam mo ang uso ngayon? Kasalang lalaki sa lalaki at babae sa babae. At ipinaglalaban ang karapatan, pati ang aso at pusa ngayon, matindi ang karapatan. Sa totoo lang. Yung karapatan ng aso ngayon, mas mahal. Pagka pinatay mo yung aso, ay kulong ka. Oo. Kapatid, ang mundo is becoming worse and worse and worse every years. Akala nyo, paganda ng paganda ng paganda. Hindi. It is becoming worse and worse and worse. If you are going to search the 2030 agenda, Pastor, ako'y medyo nagkakaroon ng kaunting pag-aalala. Bagaman, wala akong magagawa, nasa Bible, talagang magaganap
yung one world government, one world currency, one world religion, and the world control. That is Agenda 2030. Sabi ko nga, baka for the next 5 to 10 years, ay ipapasara ang ating mga simbahan. Kasi bakit? Hindi ka naman authorized ng gobyerno na simbahan. O, si Pastor Ferguson, nakarating na sa iyo, Pastor. Jeremy Ferguson, nalulungkot ako. Kapatira natin, pinuntahan, gusto ipasara yung simbahan. Nakakulong ngayon? Nangangaral ng katotohanan, genuine ang puso sa pangangaral, pero nakakulong ngayon. Nakakalungkot po. Alam mo, huwag tayong tumigil as long as we have opportunity. Dali na po. May daang tila matuwid sa tao. Proverbs 14:12. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay kapahamakan. Kaya ang dami-daming religion, ang dami-daming daan, pero ang dulo kapahamakan. Sino sinasabi ko po sa inyo? Yung iba nagpapalit ng ilang mga religion sa kanilang buhay. Pero kung nagpalit ka ng religion, papunta ka pa rin sa impyerno, huwag ka na magpalit. Pare-pareho lamang kayong pupunta doon. Sabi ko nga doon sa mga ilang nagkakausap ko, mga religious na, alam mo yun, nangangaral, magagaling. Sabi ko, ikaw ay papuntang langit. Kung hindi ka papuntang langit, tayo maghiwalay na. Hindi tayo dapat mag-fellowship. Bakit? Ay pa-impyerno ka, ako'y palangit. Talaga tayo magkahiwalay. Tinuturo mo ba yung tama? Katotohanan? Ay sabi niya, oo. Ay tinuturo mo yung katotohanan. Aba hindi dapat tayo magkasama. Ay bakit tayo magkahiwalay? Kung katotohanan ang dala ko, katotohanan ang dala mo, pagsamahin natin at lalo pa tayong mangarap. Pero kung ikaw ay pa-impyerno, ako'y palangit, ay maghiwalay na tayo kayo pala. Kapatid, may daan na para bang tama, pero hindi tama. Para bang totoo, pero hindi totoo. Para bang tunay na tunay, pero ang totoo ay peke. Para lang. Dito sa inyo, salamat po sa Panginoong Diyos. Meron kayong pastor na may tamang prinsipyo, tamang buhay, tamang doktrina. Ito, pinagmamalaki ko. So, natutuwa ako, nandito ako ngayon. Blessing. Sabi nga sa kasama ng Brother Edison, iba ang espiritu dito sa Calvary. Parang lagi kang nasa Calvary. Ano nga yun? Akala nga, ang Calvary kasi yung paghihirap no? Pero salamat doon sa personality ng church nyo. Hindi ko nararamdaman yung mga pagmamataas, mga ano. Kasi yung pastor nyo, ganun din po. Yung humble. Kasi nakakasura kasi pag-humble. Pero salamat sa Diyos, yung umaawit, minamas ng trabaho. Salamat Lord. Ang banal na spirito po ay sumasama. Kaya sa akin, magsalita tayo. Tayo ang may karapatan magsalita sapagkat tayo ang may hawak ng katotohanan at tayo ang nakaranas ng tunay na kaligtasan. Yung iba ko, ang kagaling mag-preach, pastor, naiinit ako sa palengke. Kaya lang, parang ayokong gawin sa palengke. Correct me if I'm wrong, brothers and sisters. Parang ayokong mag-preach sa palengke. Lalo nang may buslo yung kasama ko, ay, nakakahirap todo. Parang ang pakiramdam ko ay itinatapon mo ang perlas sa mga baboy. Ang parang sakit mo magsalita, pastor, nakalagay sa Bible, ano gagawin natin? Aba, pag magsasalita ka naman doon, saling bayan lang ng mga tao, hindi ka naman pinapakinggan parang yung perlas ay natatapon lang. Kaya may higit pa sa atin tayo ay magwanunuwan na lang kaysa marami namang hindi nakikinig.
i-share ko sa iyo 100% yung katotohanan. Kaysa 100 ang tao diyan na hindi naman nakikinig. Kaya sa atin, ito yan mga minamahal na kapatid, no? Meron pong daang tilo matuwid. Kaya tayo ay dapat magsalita at huwag tayong tumahimik at huwag tayong tumigil. Kapatid, huwag na kayong mag-isip na mag-quit pa sa gawain ng Panginoon. Ito'y gawain ng Panginoon. Ituloy na lang po natin. Malinaw? Letter B. Tama ba ako? Bago mag-letter B si Noah, 120 years preaching, family got saved. Ano po niyo, kaya gusto ko nakakabalik ako dito, siguro sa isang taon, mag-isa o 2 beses ako pupunta dito. Gusto kong mahawa ng espiritu ng pastor niyo. Kasi po, ang aking pong, dito, pastor, yung pamilya. Pero nakita ko po dito yun. Si Noah po, nangaral po siya ng 120 years ang tagal, according sa aming pag-aaral. Pero ang nasib na iba eh. Pamilya ang nasib. Failure ba si Noah? Hindi ho, tagumpay na tagumpay ang Panginoon sa buhay ni Noah. Wow, bakit? Abay, naligtas ang kanyang asawa, ligtas ang kanyang 3 anak, naligtas ang kanyang 3 manugang. Bagaman ang marami sa sanlibutan niya ay ayaw makinig, bahala ng Panginoon, kaya ako pinabahan. Tama? Ang mahalaga po, naligtas yung ating pamilya. Meron kayong kapamilyang hindi paligtas? Meron pa? Meron ka pang pamilyang hindi ligtas? Meron. Huwag kang tumigil. Huwag kang mag-backslide. Magsalita ka. Ipakita mo yung buhay na binago. Babasahin ka nila at sana mabasa nila yung Ebanghelyo. Na kung bakit ikaw ay nabago dahil sa Ebanghelyo. At baka sila magtanong, abay anong nangyari? Pwede bang sumama? Pwede ba mag-observe? Ako natawa ako kanina, may isang bisita na napansin ko. Bisita. Bisita namin, hindi kayo iniimbita sa panibagong reliyon. Itong religion ito ay totoong Christian religion. Si Kristo ang itinataas at aral ni Kristo ang sinusunod. Hindi religion, hindi tradisyon, hindi kultura, kundi yung aral ni Kristo. Si Noah po ay nangaral 120 years. Naligtas ang pamilya. Si Lot po, kinausap ng anghel at meron po klaradong mensahe na kayo ay umalis na sa lugar na ito, Lord, sapagkat yung poot ng Diyos, yung kasalanan ng Sodom at Gomorrah, nakarating na sa pakinig ng Diyos. So, yung lugar na ito, gugunawin na. Umalis na kayo sa lugar na ito. Kaya ako naniniwala, pastor, sa 3. Ako po ay pre-trip. Alam mo bakit? Bago gunawin, pinaalis muna si Lot. Kaya bago ang 7 years tribulation, may rapture muna. Tama? Ngayon, sabi, okay. Umalis na kayo. Gugunawin na ito. Huwag na kayong lilingon. Huwag na kayong lilingon. Basta go straight. Takbo lang kayo. Punta lang kayo doon. Go on. Lahat na kayo mo dalhin mo. Pero mga kapatid, yun na, ang lino ng instruction, sumuhay pa rin yung asawa. Ang malungkot dito sa pamilya ni Lot, nakikinig pa ba lahat? Yung mga matugang niya, yun ang malungkot dito nangyari pa. Nung inaaya ni Lot, uy, aalis na tayo dito, mga manugang ko, prepare, aalis na tayo dito, guganapan ng Diyos ang lupain na to. Alam mo, pinagtatawanan lang siya ng kanyang mga manugang. Hindi naniniwala. Alam mo kung bakit hindi naniniwala? Sino po ay nagnegosyo na lang sa Sodom at Gomorrah? Hindi siya
nag-intinding maigi ng tungkol sa gospel. Nagnegosyo na lang, nagpayaman. At kaya siguro yung asawa niya ay tumingin, ay nanghihinayang sa kondominium. Nanghihinayang sa mamahaling kalesa. Or what? Mga pastor yun, ano? Interpretation, personal lang naman daw. Pero bakit natitingin? Ay sabi na nga ng Diyos ay, go forward lang. Takbo lang kayo. Huwag na kayo lumingon. Diretso lang, sabi ng anghel. Pero lumingin. Kapatid, si Moses, sabi niya, salitain mo kay Pharaoh. Ang Diyos po ay may direktiba sa lahat ng iglesia at sa lahat ng mananampalatayang tunay na tayo ay magsalita at huwag tayong tumahimik. Okay, tatabi. Understanding by modeling. By modeling, you know. Magsalita ka at huwag kang tumahimik. Yung mga tao po ay makakaunawa. Ito, isasabi ko kanina pa, by modeling. Imo-model mo yung ebanghelyo sa kanila. Ito ang big challenge sa atin. So, pananalita, pamumuhay, pananamit, pag-uugali, imo-modelo mo sa mga tao para makita nila ang mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong mga kasalanan. Tama po ba? Na ngayon, understanding. Kapag kasi nagsasalita ka at dinadala mo ang aral, yung pagkaunawa, ibibigay ng Diyos sa tao. Amen for that? By modeling. Number 2, by mentoring. At number 3, by ministering. How can we reach the world we never touch? Di ba may kanta tayo ganyan? Mga kapatid, ganito po yun. Ang ginamit ng Panginoon sa Kristo para magtagumpay, pag-ibig. At ang tunay na pag-ibig, may malasakit. Ang tunay na pag-ibig, nagbibigay ng atensyon, nagbibigay ng panahon, kayang magsakripisyo, kayang ibigay ang kanyang sarili. Kaya mga kapatid, sa umaga na ito, magsalita ka at huwag kang tumahimik. At ang Diyos po, kapag nagsalita tayo, at tayo po'y magpapatuloy sa gawain, ang Diyos po ang magbibigay ng resulta. Amen? Ang Diyos ang magbibigay ng resulta. Na, magsalita ka at huwag kang tumahimik because God gives the understanding. At yung understanding na to, mabubuhay yan ng mga tao sa pamamagitan ng modeling, mentoring, at ministry. So alam po niyo, hindi madali po ito. Modeling is process. Mentoring is also process and time consuming. At pagkatapos po yung ministry, it is sacrificial. Mo yung ibang bisita, sinusundo mo pa, sa sakripisyo ka. Ililibre mo pa ng pamasahe. Paglabas ng church, dadalhin mo pa sa McDo. Di ba ginagawa yun ng ibang members? Ipaparamdam mo yung pagmamahal, yung malasakit. At ito mga minamahal na kapatid, binibigyan ng Diyos ng pagkaunawa. Magsalita ka lang. Salita ka lang. Huwag mo intindihin yung result. Ang Diyos ang bahala sa result. Tama? Okay. Meron po tayong urgency. Time is running out. Sabi ko sa'yo, konti na lang yung panahon natin ilalagi. Konti na lang. Hindi tayo magtatagal sa mundo nito. Ang sanglibutan ay pasama ng pasama at darating ang panahon ng paghuhukom, darating ang panahon ng rapture, darating ang panahon na may katapusan ng lahat ng bagay. Time is too fast. Sabi sa Bible, Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. So, samantalahin natin yung panahon na pwede pa. Amen po. Yung kaya pa, samantalahin na lang po natin. At huwag po tayo tumahimik.
Marami pong tao, mga minamahal, yung unaware of their directions. Kaya patungo lang sa hellfire. Alam silang pakialam. Unaware sila sa kung ano nangyayari. Actually, kung tayo lang namang mga mananampalataya halos ang nanonood sa Israel. Yung templong itinatayo, di ba? Kasi tinuturo sa atin sa Bible. Yung one world currency, yung 666, tayo lang naman tinuturuan yan eh. Hindi naman ang mundo. In fact, yung one world government, para sa buhay na mas maalwan, buhay na mas madali. Imagine mo ngayon, itatapat mo lang yung mukha mo, itatapat mo lang yung kamay mo, di ba, makakapagbayad ka na. Yung mukha mo, tapat mo lang sa laptop or whatever, nabubuksan na. Parang dali-dali na. Yung nasa ibang bansa kausap mo, dati telegrama, dati sulat, ang tagal. Parang madali. Pero ang sabi po, pag nailagay na sa cellphone mo lahat ng infos, ang kasunod dyan, dito na lalagay. At pag ang kasunod niyan, dito na. O kaya dito. It's a little short time na lang ang natitira. Maraming simbahan. May Pastor Flores, meron akong simbahan po na na-split. Dahil po yung isang pastor, ang paniniwala, pag nagpa-vaccine ka, ikaw daw ay kay Satanas na. Hoy, sabi ng isang pastor. Kaya yung isang pastor, hindi sinuportahan yung isang missionary kasi may vaccine. Ay yung namin naging issue yan sa iba. Sabi ko naman, well, pag dito na ilalagay at saka dito ay doon ka huwag pumayag. Pag dito ay pwede ba? Iba din tayo masama, hindi ko naman kayo inaano. Ano lang to? Kaunting insight. Pero darating ka rin masama. Maging maingat tayo. Yung urgency ng time, konti na lang po eh. Yung nalalabing oras, samantalahin. Nanonood po ba kayo ng FIBA, basketball? Ako nanonood ako madalas basketball talks. Yan ang panurin ko po at saka balita lang. Alam po ninyo, pagka yung malapit na yung time, double time talaga ng mga players. Yung pagkakataon na kung lamang yung kalaban ay double time natin. Double effort. Talagang shoot, ito-double mo yung kakayanan mo para lamang mahabol mo yung time. Kapatid, nasa last days na tayo. Nagdo-double time ka ba? Hello? Si Satanas daw ang trabaho 24/7. Ay tayo ang trabaho. Kamusta? Nauubos na lang yung time, mawawala na. Trabahunin na natin ang ating pamilya. Trabahunin na natin ang ating mga kaibigan. Trabahuhin. I-share the gospel. Magsalita ka na. Huwag ka nang tatahimik. Huwag ka mahihiya. Huwag ka titigil. Ito po ang panawagan sa atin. Dito po. Actually, sabi, huwag kang matakot eh. So, ituloy po natin mga minamahal sapagkat maraming tao, hindi nila alam mapapahamak na po sila. Akala nila okay lang. Okay? So ngayon mga kapatid, sa aking pagtatapos, yung ginawa po ni Pablo ay ginawa niya ng buong kaya, buong pagsisikap, at sumunod siya sa Panginoong Diyos, at ang resulta ay kaligtasan ng sambahayan ni Kristo. Dumating pa yung ilang mga teammates sa Ebanghelyo at naging katuma. Kapatid, ganito rin ang gawin po natin. Walang bago eh. Yun lang yung cycle.
Kung pwede kang tumuwang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, gawin na natin. Huwag tayong umasa sa iilang tao lang sa loob ng simbahan na sila lang ang nagdadala ng aral sa labas. Sabi ko po yung aking battle cry sa church na kung maaari, bawat miyembro ng iglesia ay nagba-Bible study. Pasok, ilan kayo dito nagtuturo? Sino nagba-Bible study dito? Pakita sa kamay. 1, 2, 3, 4, 5. Pastor, syempre, ito battle cry ko sa simbahan natin. Hindi ko lang magawa perfectly, pero ginagawa po namin. Na kung po pwede lahat ng miyembro nagtuturo ng Bible sa mga unbelievers. Hindi lang ako, dapat lahat tayo. Okay, tatapos po ako. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang ilaw. Tayo ilaw, tama po ba? Ilagay mo sa tamang lagayan para matanglawan ng lahat na nasa bahay. Yan ang nakalagay ito. So kung ikaw ay ilaw, mayroon kang tatanglawan. Tama po? Kaya, ang ibig sabihin ko ng pastor, kung lahat tayo ilaw, abay lahat tayo may tungkulin magbahagi. Itatanglaw mo nga eh. Ay bakit ilan lang? Okay yung testimony niya, nagaganda. Okay po yun. Pero hindi lang yun. Kasi yung pagpunta natin sa church ay hindi pagkain natin spiritual para tayo lumakas at lumugo. Pero hindi pwede lumakas at lumago lang. Dapat tayo ay nagre-reproduce. Itanglaw natin natin ilaw. Una sa ating pamilya at sa lahat ng tao nakakasalamuha natin. At lahat tayo may katungkulan na gawin po yun. Kapatid, sa umaga na ito, meron pa bang hindi ligtas sa pamilya? Meron pang hindi ligtas sa kaibigan, kaopisina, kaklase, katrabaho? Pwede bang ipanalangin natin sila na yung umaga? Okay? Tumay po tayong lahat. Sa akin magtatapos. Pwede bang manalangin